I almost jumped in surprise. Hindi ko inaasahan ang masiglang tinig ni Relly na bumungad sa akin ng umagang iyon. Good morning! Tara, sabay tayong mag-breakfast. Tila wala sa sarili na sumunod ako at umupo sa silya na hinila niya para sa akin. Nagtataka lang ako sa magandang mood niya. Hindi ito si Relly na ine-expect ko. He looks really fine at sa tingin ko pa nga ay mukhang masaya siya. Bakit kaya? Hindi maalis-alis ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Ito ba ang kagagaling lang sa isang breakup? O baka naman nagkaayos na sila ni Samantha, kaya ganun na lamang ito kasaya ngayon. What you see on him is what you get. Ganun siya ka-transparent at malamang nga ay nagkabalikan na silang dalawa. Even if I want to be happy for him, deep inside ay may lungkot pa rin akong nadarama. But I rather choose to see him happier with Sam than see him hurting too much. Hay, ako nga ba to? Parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Kailan pa ba ako natuto na maging martir? Hey, hindi ka mabubusog kung patuloy mo lang akong tititigan dyan. Pinitik niya ang daliri sa tapat ng mukha ko. Sorry, may iniisip lang ako eh. Tingin ko nga, kanina pa ako salita ng salita dito pero hindi ka naman nakikinig. Sorry ulit. You're forgiven. Basta ba ako iniisip mo, hindi si Jared eh. Dahil sa sinabi niya, ay napatingin ulit ako sa kanya. I'm just joking, he said while smiling divishly. Paano nasali si Jared sa usapan? Lalong lumapad pa ang tingin ni Relly. Bakit ba napakadamot mong ngumiti? Ngiti ka naman dyan kahit konti lang. At sa pagkamangha ko, nang biglang umangat ang kamay niya at pinisila ko sa pisngi. Sa halip na ngumiti ay sumimangot ako. Pinagtitripan ba niya ako? O siya, eto, kumain ka na nga lang. Hindi na ako nakatanggi nang siya mismo ang maglagay ng pagkain sa pinggan ko. Baka kapag nalagyan ng laman ng tiyan mo ay magbago ang mood mo. Sabi pa niya, lalo nang tuloy akong napasimangot. At hindi ko maiwasang mairita sa ikinikilos niya. Kung hindi ko pa siya pinigilan ay baka mapuno na ng husto yung pinggan ko ng pagkain. Tiningnan ko siya ng masama, ngunit deadma lang si Relly. Uy, saan ka pupunta? Narinig kong tanong niya nang bigla lamang akong tumayo. Dire-diretso ako sa may cupboard na tila walang narinig. Magtitimpla na sana ako ng kape nang makita kong naubos na ang asukal sa lalagyan. Isa-isa kong binuksan ang mga cabinet at sa wakas ay nakakita din ako. Ngunit kahit anong gawin kong pagtingkayad ay hindi maabot-abot ang pesting asukal na yun. Kaya ayon, nag-umpisa ng mag-init ang ulo ko. Ngunit nagulat ako nang may biglang sumulpot na mahabang braso sa ere at walang kahirap-hirap na inabot nito ang plastik ng asukal. Doon ako napalingon sa tabi ko. Nakalapit na pala si Relly nang hindi ko namamalayan. Inabot niya sa akin ang asukal at nang mag-angat ako ng muka ay nagkasalubong kami ng tingin. His face was a few inches away from mine. I couldn't read his expression. Basta nakatitig lang siya sa akin. Ako ang unang umiwas. Bumalik na kagad ako sa kinaupuan ko at ganun din siya sa pwesto niya. Hindi na ulit siya nagsalita at tahimik kaming kumain nang hindi nagkikibuan. At pabor para sa akin iyon. Mas makakakain ako ng maayos kung hindi niya ako kakausapin. Pero hindi rin nagtagal ay muli siyang nagsalita. Mariel, sumabay ka na sa akin pumasok ha? Sabi pa niya, pero naka-silent mode pa rin ako. Patuloy pa rin ako sa pagkain. I won't take no for an answer. Ako ang boss mo. Sabi pa nito. I almost rolled my eyes. Hindi naman niya ako mapipilit kung talagang ayaw kong sumabay sa kanya. Uy, wala ka ba talagang balak na kausapin ako? He said in a sad tone. But when I turned to him, I received a smile instead. Taliwas iyon sa inaasahan ko. Nakatukod ang isang siko niya sa mesa at nakapangalumbaba sa harapan ko. Amusement was written in his eyes. Subalit hindi ko gustong bigyan ng ibang kahulugan ang nakikita ko sa kanya. Sabay kaming napalingon ni Relly sa bagong dating. Si Jared. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ko siya. Nilapitan nito si Relly sabay tapik sa balikat. Tare, how is your heart? Tumitibok pa ba? He asked him playfully. Pagkatapos ay ako naman ang nilapitan niya at pumwesto sa bakanting upuan sa may tabi ko. Hello girlfriend. Sabi ni Jared sa akin, giving me his trademark smile. Ngunit nakamata pa rin ako sa kanya. What? Kung makatingin ka naman ay para kang nakakita ng artista. Natatawang tanong pa niya. I gave him, are you okay look? Pero tinawanan lang naman niya ako, sabay pisil sa tungki ng ilong ko. Oo nga pala pare, narito na rin lang ako, makikikain na ako ng almusal.
Hope you don't mind. Baling naman ni Jared kay Relly. Of course not. I wouldn't mind. Sanay na ako na dito ka lagi nakikikain eh. Dahil alam ko, umiiral na naman ang kakuriputan mo. Of course not. Me? Kuripot? Lucas talking. Nakamasid lang ako sa kanilang dalawa habang masaya silang nag-uusap. Ngunit ang atensyon ko ay na kay Jared. Kung titingnan ay siya pa rin ang tipikal na masayahing si Jared. And he looks really fine. Last night I saw his other side. Taliwas sa Jared na kilala ko. After his confession, bigla na lamang siyang umalis ng walang paalam. Nakailang ulit akong tumawag sa kanya pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. I was so worried about him. Ganun na lamang ang takot ko sa dibdib ko. Nasaktan ko siya at naisip ko na baka hindi na ulit siya magpakita sa akin. But he was now on my side. Hindi ko inaasahan na makita siya. Ganun pa rin naman siya, jolly at hyper. Parang wala ngang nagbago sa kanya eh. Pero imbis na matuwa ako sa nakikita, ay parang gusto ko siyang batukan. He was such a good pretender. Napansin ko lang pare, talaga bang ganyan si Mariel kapag bagong gising? Muntikan na akong mabulunan nang marinig ang tanong na iyon ni Relly. Tumawa naman si Jared. Ganyan talaga siya. Tuwing umaga wala siya sa kanyang sarili at lumilipad ang isip niya sa ibang planeta. At hindi nagsasalita? Iyon ang talent niya pare. Kaya niyang hindi magsalita sa loob ng isang araw. Amazing. Siyempre, gifted child eh. Very rare talent. Gusto mo subukan natin? What do you think? Sige, gusto ko yan. Rinig ko ang pag-uusap ng dalawa. Ganito palang epekto kapag nagsanib pwersa silang magkaibigan. At kung minamalas nga naman, ako pa ang napagtripan. Ang sarap pag-umpugin ng mga ulo nila. Mabilis na lumipad ang mga mata nila sa akin nang lumikha ng ingay ang kutsara ko na nahulog sa sahig. Iyon lang pala ang paraan para tumigil sila. Sana pala'y kanina ko pa yun ginawa. Magkasabay pa talaga silang nag-abot sa akin ng kutsara na magkasabay din nilang napulot. Ito na lang ang gamitin mo. At sabay ulit nilang dalawang sabi. Nag-random pick ako. Alangan naman na pareho kong kunin ang mga hawak nila. At yung hawak na kutsara ni Relly ang kinuha ko. Ang lapad ng ngiti ng loko. Napalingon akong bigla kay Jared. Hawak niya ang necktie niya na kanina lamang ay maayos ang pagkakasuot. Hindi ako sigurado kung sinadya ba niyang guluhin iyon. Oops. Mariel, pwede pang paayos? At umusod siya papalapit sa akin. Hindi ako marunong mag-ayos niyan. Sige na. At lalo pa siyang lumapit sa akin. At dahil alam kong hindi siya titigil sa pangungulit, ay pinagbigyan ko na din siya. Basta ko na lang binuhol ang kurbata niya. Wala talaga akong alam kung paano yun gawin eh. Okay na yan. Thanks. At okay na nga yun? Mukha kaya siyang tanga. Mariel, abot naman ang pandesal. Utos naman sa akin ni Relly. Mariel, paabot din ako ng hotdog. Utos naman ni Jared. Sumunod naman ako. Bacon please. Fried rice please. At sinunod ko naman ulit sila. Pwede mo ba akong itimpla ng kape, Mariel? Sabi ulit ni Relly. Nagpasunod naman si Jared. Ako rin. No cream ha? Hinampas ko naman ng kamay ko ang mesa na ikinagulat nila. Ano kayo? Siniswerte? Nakakahalata na ako sa inyo eh. Ano ako dito, utusan? Huminto naman sila nang makita ang mala angry bird na mukha ko. Akala siguro nila ay mauuto nila ako. Hindi na sila umimik at tahimik na kumain na lang. At sa wakas ay makakakain na rin ako ng maayos. Kailangan pa talagang sindakin para tumigil sila. Ngunit hindi ko pa nalulunok ang kinakain ko, ay heto na naman silang dalawa. Ihahatid ko na si Mariel sa pagpasok pare. Si Jared nang umunguya pa. No, ako na lang. Isa lang naman ang pinapasukan namin eh. At saka mapapalayo ang way mo sa trabaho mo. Sagot naman ni Relly. Okay lang yun pare. Besides, special request niya yun. Baka magtampo siya sa akin eh. Sagot naman ni Jared. Kailan pa ako nag-request sa kanya? Ngunit bago pa ako makapag-react ay hinila na ako ni Jared patayo. Let's go Mariel, baka malate ka na sa work mo. Ano ka ba? Maaga pa kaya? Sabay binigyan ko siya ng matalim na tingin. At saka hindi pa ako tapos kumain. Ano? Maaga pa? Ano maaga pa? Baka late lang kamoy ang relo mo. Muli niya akong hinila. At sa pagkakataong iyon ay wala akong nagawa kundi sumama sa kanya. May subo pa nga akong tinapay sa bibig ko eh. At hawak-hawak ko pa yung hotdog nang akayin niya ako sa nakaparada niyang kotse. Wala namang tigil ang kakaring ng cellphone ni Relly.
At ang ringtone pa nito ay ang kantang Kiss Me Kiss Me. Pre, wala ka bang balak sagutin yung cellphone mo? Kanina pa yan ah. Reklamo ni Jared nang sulyapan si Relly mula sa rearview mirror. Sa backseat kasi ito nakaupo. Papatugtog lang ako pre. Kung gusto mo ng music, pwede ko namang buksan yung stereo ko eh. No thanks, mas gusto ko to eh. Wala bang ibang kanta dyan? Favorite ko to eh. Ang sakit kaya sa tenga. Kailangan bang ulit-ulitin? Bulong pa ni Jared habang patuloy na nagdadrive. Hindi ba talaga sila titigil? Kanina pa silang ganyan at para silang mga bata at sumasakit na din yung ulo ko sa kanilang dalawa. Supposed to be, hindi naman dapat kasama si Relly pero paalis na kami kanina nang sabihin niya na ayaw umandar ng kotse niya. Wala daw siyang choice kundi makisabay sa amin. Sa akin okay lang naman pero nang lingunin ko si Jared ay hindi maipinta ang pagmumukha nito. Hindi ako sigurado pero parang may something revealerly sa kanilang dalawa ni Relly. Pero bakit kaya? Finally, nakarating na din kami sa aming destinasyon. Naipark na rin ni Jared ang kanyang sasakyan. At nagtaka ako nang tila nagmamadali silang bumaba ng sasakyan at naiwan akong mag-isa. Mabilis na umikot si Jared papunta sa side ko pero naunahan siya ni Relly. At ito mismo ang nabukas ng pintuan para sa akin. Shall we? Yaya sa akin ni Relly. Tumango naman ako at lumingon pa siya kay Jared. Pre, mauna na kami ah. Thanks for the ride. Oh, wait. Mariel, sabay tayong mag-lunch mamaya ha. Susunduin kita. Sabi pa ni Jared nang pinigilan ako nito sa braso. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Gusto kong bumawi sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Okay sige, papasok na ako ha. Tumango siya at ngumiti sa akin. Nauna na akong naglakad papasok sa main entrance ng building, kasunod ko sa likuran si Relly. Malapit na ako sa pintuan nang lumingon ako sa kinaroroonan ni Jared. Nakita ko siyang sumakay ng kotse niya, ngunit madilim ang mukha niya. Ilang sandali pa ay pinaharurot na niya ang sasakyan ng ubod ng bilis. Hindi ko maiwasang magtaka. Nagsiselos ba si Jared kay Relly? Bilisan mo Mariel, baka malate na tayo. Hinawakan ako ni Relly sa kamay at hinila papasok ng entrance. Napasunod na lang ako sa kanya at nang makarating kami sa tapat ng elevator ay mabilis kong binawi ang kamay ko mula sa kanya. Paano ba naman kasi? Lahat halos ng naroon ay nakatingin sa aming dalawa. Good morning sir. Bati naman nila kay Relly. Good morning. Ganting bati niya habang nakangiti. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. I went still. Kunwari deadma. Bahagya pa akong lumayo sa kanya. Baka kasi kung anong isipin ng mga tao tungkol sa aming dalawa. Napalingon naman ako nang tinawag ako nila Jenny at Ichi sa aming likuran. At sa klase ng tingin nila, naroon ang kuryosidad sa kanilang mga mata. At finally bumukas na rin ang elevator. Bahagya pang umatras ang mga naroon para mag-giveaway kay Relly. Ganun naman din ang ginawa ko. Ngunit hindi ko inaasahan nang alalayan niya ako sa braso at inakay sa loob ng elevator. Napipilitan na sumunod na lang ako sa kanya. Para ko natuloy nakikinita na kaming dalawa ni Relly ang center of attraction ng chismis sa buong opisina. Iyon pa naman ang pinakaayoko sa lahat. Pahamak kasi itong si Relly, nakakainis. Nag-angat ako ng muka nang sumilip si Gail sa pintuan. Mariel, pinapatawag ka ni boss sa office niya. At sinulyapan niya si Adrian na busy sa ginagawa nito. Sumimangot ako nang marinig iyon. Ano na naman ang kailangan ni Relly sa akin? Palabas na ako nang may makasalubong akong delivery boy na mayroong bit-bit na mga bulaklak. Dire-diretso ako na tila walang nakita. Mariel, delivery daw para sa'yo. Narinig kong tawag sa akin ni Adrian. Napahinto naman ako at kunot noong lumingon sa kanya. Sabay turo ko pa sa sarili ko. Para sa akin? Sigurado ka? Maliban na lang kung may iba pang Mariel Gonzalez dito. Pamemeloso pa nito at hindi ko na lang pinansin. Muli akong bumalik sa pwesto ko, ngunit hindi pa ako tuluyang nakakalapit nang bigla akong pagkaguluhan ng mga kasamahan ko. How sweet naman. Kanino galing? Wow ha, sosyalan. Bigati ng admirer mo, Day. Huy. Galing ba yan kay Sir Relly? Biglang natahimik ang lahat, sabay lingon kay Marjorie na siyang nagsalita. Oh, bakit? May masama ba sa sinabi ko? Pagre-react pa niya. Hindi na lang ako kumibo at pinirmahan ang receiving document at inabot iyon sa delivery boy. Bakit hindi mo kasi basahin yung card kung kanino galing? Sagot pa ng isa sa mga kasamahan ko. I rolled my eyes. Mas excited pa sila kaysa sa akin ha. Hep, anong kaguluhan to?
Si Ichi naman na bigla na lamang sumulpot at inaasahan ko na kasunod nito si Jenna. Ang lakas talaga ng radar ng mga ito. Nang makita nila ang malaking bouquet ng bulaklak sa table ko, sa isang iglap ay nakalapit na sila sa akin. Wow! Ikaw na talaga, girl. Grabe haba ng hair mo. Exaggerated na sabi pa ni Ichi. Kanino galing to? Kanino galing? Paulit-ulit pa nasabi ni Jenna na parang parot. At sa ikatatahimik ng lahat ay kinuha ko ang card at kinakabahan na binuksan niyon. Subconsciously, nahiling ko na sana si Relly ang nagpadala ng mga bulaklak sa akin. Pero alam ko na imposible na mangyari iyon. Mukhang okay na sila ni Samantha at wala ring dahilan para padala niya ako ng mga bulaklak. Ano na? Sino nagpadala? Sabay-sabay nilang tanong na halos ikabingi ko. Hindi na nakatiis si Ichi at hinablot niya sa akin ang hawak kong card. Pagkatapos ay bigla na lamang nagtitili. Oh my God! Kay Papa Jared galing! Kinikilig na sabi pa niya. Sinong Jared yun? Tanong naman ni Marjorie. Alam mo, siya yung gwapong pamangkin ni Ma'am Lori. Sagot naman ni Jenna. Siya ba yung nagatid minsan ng pagkain kay Mariel? Curious naman na tanong ni Jessica. Sabay namang tumango yung dalawa kong kaibigan. Wow! Ang gwapo-gwapo kaya nun. Mas gwapo pa yung kay Sir Relly. Totoo, Day. Hindi lang gwapo, mayaman pa. At para silang mga sira na nagtatalon-talon habang kinikilig. Ang haba talaga ng hair mo, girl. Ikaw na talaga. Sabi pa ni Ichi, sabay hila sa dulo ng buhok ko. Paano na si Sir Relly? And out of nowhere, ay tanong ni Jenna. Pinanlakihan ko siya ng mga mata, pero hindi pa rin siya tumigil. Mas boto kasi ako sa kanya para sa iyo, Day. At ang buhok naman niya ang hinila ko. Sira ka ba? Asa ka pa na magkakagusto sa akin yun? At isa pa, may girlfriend na yung tao. Kaya tigilan nyo na nga yung pag-hallucinate ng kung ano-ano. Weh, ano kaya ibig sabihin ng nakita namin kanina? Sabi naman ni Jessica. Oo nga, at may nalalaman pa kayong HHWW ni Sir Relly kanina Panunukso naman ni Marjorie. Ay nako, magsibalik na nga kayo sa mga pwesto ninyo. Mga chismoso-chismosa talaga kayo. Sige na, Sina. Doon na kayo at wala kayong mapapala sa akin. Pagtataboy ko pa sa kanila. Mabuti na lang at nagsunuran silang lumabas maliban kina Jenna at kay Ichi. Hoy, hindi mo kami mapapalayas. We demand for your explanation. Talagang umupo pa si Ichi sa upuan ko. Ipinukpok pa niya ang kamao sa mesa ko. At si Jenna naman ay umupo sa table ko habang patuloy na tinititigan ang mga dumating na bulaklak. Nakakainggit ka naman, Day. Pangarap kong makatanggap ng ganitong kabonggang mga flowers. Gusto mo? Edi sa'yo na lang. Oh, weh, seryoso? Oo, sa'yo na lang. Hindi ako mahilig sa bulaklak eh. Paano naman ako? Reklamo naman ni Ichi. Kinuha ko naman ang mga chocolates na kasama ng bouquet. Oh, eto na lang yung sa'yo. Kumuti-kutitap naman ang mga mata ni Ichi nang kunin niyon. Salamat, girl. I love you na talaga. Friend, thank you dito Sabi naman ni Jenna habang yakap-yakap ang mga bulaklak. Honestly, hindi talaga ako mahilig sa bulaklak. Hindi rin ako mahilig sa chocolates. Sumasakit kasi yung tonsil ko every time na nasosobran ako ng matamis. Kaya kaysa masayang ang mga yon, ipamigay ko na lang sa mga friendship ko. Hindi ko ine-expect na kay Jared talaga nanggaling ang mga iyon. At wala rin akong ideya kung iyon na ba ang simula ng panliligaw niya sa akin. I thought he already gave up. Iyon kasi ang pagkakaintindi ko sa ginawa niyang pag-back out kagabi. Uy Mariel, ano ba? Kanina ka pa hinihintay ni Sir. Bigla namang bumungad si Gil sa may pintuan. Ano bang silbi ng telepono mo? Pwede namang tumawag, di ba? Pagtataray naman ni Ichi. Teka, ikaw ba kinakausap ko? Bakit? Ikaw din ba yung kinakausap ko? Sagutan nga na naman ng dalawa. Walang makakatalo sa super taas ng kilay ng kaibigan ko. Akala ko pa nga ay susugurin niya si Gail nang bigla itong tumayo eh. Iyon pala ay lumapit lang ito sa kinaroroonan ni Adrian. Adrian, sabay tayong mag-lunch ha? Sagot ko. Talaga? Sure. At hindi naman lumilingon na sagot ni Adrian habang nakatutok pa rin sa monitor ang mga mata. Habang si Gail ay nag-aapoy ang mga mata na nakatitig sa dalawa. Aba, selos Ang lakas talagang mag-asar ni Ichi. Sige na Gail, pupunta na ako.
At saka lumabas na ako at hinila ko siya sa braso palayo. Baka kasi bigla na lang silang magrambulan sa loob eh. Dahil sa nakikita ko sa itsura niya ay parang susugurin niya na talaga si Ichi. Hindi naman may pinta ang pagmumukha niya habang patungo kami sa office ni Relly. Taas noo akong naglakad. Hindi ko pinansin ang mga bulong-bulungan ng mga taong naroon. As I expected, ako ang pinagchichismisan nila dahil sa nangyari kaninang umaga. Sigil na nga ang nagbukas ng pintuan at pareho kaming napamulagat sa nadatnan sa loob ng office. Naroon si Samantha at nagtatalo silang dalawa ni Relly. Bigla akong napaatras. Ganon din si Gil. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, ay nakita na kami ni Relly. "Huwag kang umalis, Mariel. I need you now." Pareho naman kaming natigil ni Gil sa paghakbang. "No, you can leave us now. Mag-uusap pa kami ng sir ninyo." Utos naman ni Samantha. "Just stay here." "Relly, ano ba? Ano man ang sabihin mo ay baliwala kay Mariel. I need her to fix my computer." Sagot naman ni Relly. Hindi ko tuloy malaman kung sino ang susundin sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa ako tuluyang makalabas ng pintuan, ay naisara na iyon ni Gail at naiwanan ako sa loob. "Come here, Mariel. Fix this damn net. Kanina ko pa hindi ma-access ang email ko eh." Okay po, sir." Utos sa akin ni Relly at wala akong nagawa kundi lumapit sa kinaroroonan niya sa tapat ng desktop niya. "Ano nga pala yung sinasabi mo, Sam?" Muling tanong naman ni Relly sa nobya. Dahil okupado ko ang upuan niya ay nakatayo siya sa tabi ko. Habang nasa tapat naman niya si Samantha na nakatayo din. "Why are you doing this to me, Relly? I made it more easier for you. By hurting me this much. It's your choice, Sam, not mine. No, I won't let you go. You can't do this to me. Then choose me. Ganun lang kasimple yon, Sam. But what I am asking for you is to understand me. I already tried, but I think I had enough." Pagsasagutan ng dalawa, hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Tama ba naman kasing magtalo sila sa harapan ko? "Why, Relly? What made you change? Is she the reason why?" At nang mag-aangat ako ng muka, I saw Samantha looking at me furiously. Oh, teka. Paano ako nadamay sa gulo nila? "Huwag mo siyang idamay dito, Sam. Walang kinalaman dito si Mariel. Akala mo ba hindi ko napapansin? Simula nang dumating siya dito, bigla ka na lang nagbago sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo." "I know what I am saying. Damn you." Sagot naman ni Samantha. She almost hissed. Tuluyan nang kumawala ang kontrol niya. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan niya. Kung nakakamatay lang ang tingin na ibinigay niya sa akin, ay kanina pa sana ako tumumba. "Ikaw, you are nothing but a liar and a bitch." Nang suguri niya ako, ay mabilis akong napatayo sa kinaupuan ko. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, ay napigilan na siya ni Relly. "Samantha, I said enough. Don't make a scene here." Ngunit ayaw talaga nitong papigil. Patuloy siya sa pagpupumiglas. "Let go of me, Relly. Let go of me. Samantha, stop it." "No, I won't stop unless you fired her." At sa pagpupumiglas niya, ay natamaan niya ng braso sa ulo si Relly. Nagulat na lang kami nang bigla na lang nag-collapse ang binata sa carpeted floor. Napasugod ako sa kinaroroonan niya. Nakapikit siya habang sapu-sapu ang ulo niya. "Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" At nagsimula kaagad bumangon ng pag-aalala sa dibdib ko. Malakas na ungol ang tinugon niya sa akin. Mas lalo akong naalarma. Bahagya ko pang tinawag si Samantha. Nang tumingala ako ay nakatingin lang siya sa amin. Her eyes wide open. Tila ay tinulo siya sa kanyang kinatatayuan. Mas nilakasan ko pa yung boses ko sa pagtawag ko sa kanya at doon ko lamang nakuha ang atensyon niya. "Sam, kumuha ka ng ice compress at lagyan mo ng yelo." "What? Ang sabi ko kumuha ka ng ice compress, lagyan mo ng yelo." "Pero saan ako kukuha?" "I don't care. Basta maghanap ka. I need it now." At hindi ko na nga napigilang sumigaw. Tumalima naman siya at nagmamadaling lumabas ng silid. Ray, please answer me." Tinapik-tapik ko pa ang pisngi ni Relly at sunod-sunod naman ang kabog ng dibdib ko. Ang ulo ko sumasakit. And then finally, sabi niya, "Sobrang sakit ba ng ulo mo? Kaya mo pa ba?" At hindi siya ulit sumagot, nakapikit pa rin siya. Muli ko siyang tinapik sa pisngi, ngunit umungo lang siya. Bakit kasi ang tagal ni Samantha? Bigla kong naisip si Jared. I need to call him. Kailangan ko ng tulong niya.
Kinapa ko yung cellphone ko sa bulsa, ngunit wala iyon doon. Saka ko lang naalala na iniwan ko nga pala yun sa drawer ko. At bigla namang bumukas ang pinto. Iniluwa noon si Samantha, kasunod nito si Gail. Kinuha ko kagad ang inabot niyang ice compress at inilagay iyon sa noo ni Relly. I think kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sabi ko kay Samantha. Nanlaki naman ang mga mata niya. Yumuko naman siya sa binata. Gail, please, call an ambulance. Utos ko naman kay Gail. No need. I'll be fine. Nagdilim lang ang paningin ko at sumakit ang ulo ko. Lahat kami ay nagulat at otomatikong napatingin kay Relly. He was still lying on the floor at nakapikit pa rin ang mga mata niya. I'm so sorry, baby. Hindi ko sinasadya. I swear, hindi ko talaga sinasadya. Sabi pa ni Samantha while she was sobbing beside him. I said I'll be fine. Sumakit lang ang ulo ko. Sabi pa ni Relly, pero hindi ako naniniwala. Hindi isang simpleng pagsakit ng ulo lang ang nakita ko sa kanya kani-kanina lang. Pero Ray, kailangan mo pa rin madala sa ospital para matingnan ka ng mga doktor. Sabi ko sa kanya, ngunit hindi siya kumibo. Tumingin naman ako kay Gail at sinenyasan ko siya na tumawag ng ambulance. Tumango ito at saka sumunod. Kailangan naming makasiguro. Nangyari na kasi ito sa kanya dati. At tatayo na sana ako nang pigilan niya ako sa kamay. Please Mariel, stay here. And I heard him say. Wala sa loob na napatingin ako kay Samantha na nakatingin din sa akin. Baby, I am here. I will stay if that's what you want. Sabi pa ni Samantha, sabay hinawakan niya si Relly sa kamay. Unti-unting nagmulat si Relly. Napigil ko ang hininga at tumutok ang mga mata niya sa aking muka. Matama niya akong pinagmasdan, but I couldn't read his expression. Sinubukan kong bawiin ang kamay ko sa pagkakahawak niya, ngunit lalo lamang humihigpit iyon. Relly's POV. I am good. I am fine. There's nothing to be worried about. Hindi ko napigilan na mahaluan ng pagkainis ang boses ko habang kausap si Mama sa cellphone. Mabuti na lamang at hindi siya pumasok. Sigurado ako na magpapanik yon at baka ito pa nga ang madala nila sa ospital, imbis na ako. Okay Ma'am, I promise. Magpapahinga lang ako sandali at uuwi na din ako. Magpapahatid na lang ako kay Manong Bay. Okay Ma? Bye. Pagtatapos ko ng pag-uusap namin ni Mama. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Nakaragdag sa sakit ng ulo ko ang pangungulit ni Mama. Although I understand her reaction as my mother. Sometimes nagiging OA na kasi siya and it irritates me. Nilapag ko ang cellphone ko sa desk at muling dinampot ang ice compress at ipinatong sa ulo ko. Kahit ako hindi ko may paliwanag ang nangyari sa akin kanina. I was so scared to death. Akala ko mawawalan na ulit ako ng paningin. It already happened to me when I was still blind. But at that moment, bigla akong nakakita ng liwanag. Kabaligtaran naman ang nangyari ngayon. Suddenly, bigla na lang nag-blackout ang paningin ko. Kasunod ang pagsakit ng ulo ko. But I could still hear the same voice who took care of me before. And I could still feel her presence. Parang kahapon lang nangyari. At ng mga oras na yon, ang daming alaalang bumalik sa isipan ko. Hindi pa ako sigurado, pero gusto kong alamin ang totoo. At sa pagkakataon na to, susundin ko ang instinct ko. Sir, is there anything that you want? Sabi ni Manigel mula sa intercom. Just call Lara Binetes in London, Gail. Okay po, sir. Mabilis naman na sagot nito. I really need to talk to her. Siya ang unang tao na naisip ko na makakasagot sa mga katanungan ko na gumugulo ngayon sa isipan ko. Muling tumunog naman ang intercom. Sir, Miss Lara Binetes is now on the line. Okay, thanks, Gail. Hello, Relly? Hello, Lara. How are you doing? Bakit ka napatawag? Himala yata at naalala mo pa ako. Narinig ko siyang umismed sa kabilang linya. Hindi ko napigilang tumawa sa tantrums niya. I'm so sorry, sweetie. Sobrang busy lang talaga sa trabaho eh. Alam mo naman na nilipat na sa akin ni Mamang pamamalakad ng kumpanya. Yes, I know. But you still don't even remember to call me after your operation. Anyway, how are you? I am doing fine. But Lara, the reason why I call you. Yes, ano yon? I just want to ask some questions about Samantha. Samantha? What about her? Break na kayo? Pinilit kong hindi sagutin ang tanong niyang iyon. May gusto lang sana akong itanong sa iyo tungkol sa kanya. Sabi ko pa ulit dito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang kalakas ang kaba ng dibdib ko. Ilang sandali na lang at malalaman ko na ang totoo. At sana tama ang hinala ko. Abangan ang susunod na kabanata.